Isabel's point of view. Inilalagnat ka, Isabel. Mainit ka. It's better for you to go home. Come on, ihahatid na kita. Nag-aalala na wika ni Rafael. Umiling-iling naman ang dalaga. Marami pa akong gagawin. Hindi naman ata ito pwedeng iwan. Saka kakapasok ko pa lamang. Nawala ako ng 2 araw. Huwag ka nang makulit. Let's go. Inalalayan pa niya akong tumayo. Pagkalabas ko ng office niya, ay may ilan pa kaming nakakasalubong ng mga empleyado. Lahat sila ay mukhang nagtataka. Ilang saglit pa ay bigla na lamang akong nabahing. Agad naman akong nag-excuse. I even saw Miss Lani. She's looking at me worriedly. Napansin niya atang masama ang pakiramdam ko dahil kanina'y nakasalubong ko siya. At itanong niya ako kung ayos ba ako dahil parang hindi raw ako masigla ngayon. But I said I was fine, kahit na hindi. Pero ngayon alam na niya. Nang makasakay kami sa kotse ay agad nang nag-drive si Rafael. Kung hindi pa ako lumapit sa'yo, hindi ko malalaman na may lagnat ka. Kailan pa yan? Uminom ka ba ng gamot? Kahapon, medyo sumasama na yung pakiramdam ko. Pero uminom naman ako ng gamot kaninang umaga. Mahina akong sagot. Hindi ka na dapat pumasok. Does your mom know that you're sick? Tanong pa niya. Napailing ako. Hindi ko na sinabi, saka umalis din siya She's going on a vacation with her college colleagues. Sabi ko naman. Napailing-iling na lang ang binata. Hindi rin nagtagal ay nakarating na kami sa bahay. Sige na, thank you sa paghatid. Balik ka na sa company. Sabi ko. Akmang bababa na ako ng sasakyan. Nang mapansin kong bababa rin si Rafael. Natigil ako at tumingin sa kanya. What? Bababa ka? Tanong ko. Tumango naman siya. Huwag na, bumalik ka na roon. You have a lot of paperwork to do. Sabi ko sa kanya at bumaba na ng sasakyan. Binuksan ko na yung gate. Papasok na sana ako nang mapansin kong nakasunod pa rin si Rafael sa akin. I look at him, he also look at me. Kaya nagkatitigan na lang kami. Ako na ang unang umiwas at napabuntong hininga na lang. Hinayaan ko na lang siyang sumunod sa akin hanggang sa loob ng bahay. Naupo muna ako sa sofa at sala dahil masakit pa rin yung ulo ko. Sumandal ako at pinikita mga mata ko. Kaya ayokong nagkakasakit ako Bukod sa hindi ko magawa yung mga kailangan kong gawin, palagi akong nakahiga o nakaupo, parang nanghihina ako. I felt Rafael held my hand. Saan ba yung kwarto mo? Magpahinga ka muna. Naramdaman ko na binitawan niya ang kamay ko. Naramdaman ko rin na tumayo siya pero hindi ko nalang pinansin. Nakapikit lang ako ng pakiramdam ko ay hindi na medyo masakit ang ulo ko, ay tumayo na ako. Aakyat na sana ako ng hagdan papunta sa taas ng kwarto. Nang mahagip ng paningin ko si Rafael, nasa may lababo siya at may hawak na maliit na towel, saka maliit na palanggana. Napatitig ako sandali sa kanya. You don't have to do this. Oo, alam kong manliligaw ko siya. Pero hindi lang naman yung panliligaw niya sa akin yung dapat niyang asikasuhin He still has his company that he have to manage. I decided pumunta na ako sa kwarto ko. Naupo muna ako sa kama. Maya-maya ay naisipan kong magbihis ng damit. Kaya kumuha na ako sa cabinet at pumasok sa CR ng kwarto ko. Doon na ako nagpalit. Pagkalabas ko ng banyo ay nagulat ako dahil nandoon na si Rafael. Dumiretso na lang ako sa kama saka humiga. Binalot ko yung katawan ko ng kumot dahil nilalamig ako. Sige na Rafael, balik ka na dun sa company. Magpapahinga na ako. Papasok na lang ako bukas kapag magaling na ako. Sabi ko habang nakatalikod sa kung nasaan siya. He didn't say a word kaya pumikit na lamang ako. Maya-maya ay naramdaman kong umupo ang binata sa tabi ko. Hinawakan niya ako sa braso, saka ko naramdaman na pinupunasan niya pala ako. I will take care of you, he said, kaya napadilat ako ng mata. You don't have to do this, sabi ko nang mahina sa kanya. Pinagpatuloy niya lang yung pagpupuna sa braso ko. Please Isabel, let me do this, lalo na't wala kang kasama rito. Wala na akong nagawa, pinabayaan ko na lamang ang binata. Nang matapos siya sa pagpuna sa braso ko, ay nilagay niya yung towel sa noo ko. Pagkatapos ay tumayo na siya. Pero bago pa man siya makalabas ng kwarto ko ay nagsalita ako. Thank you. Wika ako. Mahina lang yon, but it's enough for him to hear it. Napatigil siya sa kalumingon sa akin. He smiled at me, so I smiled back at him. Tumalikod din kaagad ako at pinikit ko na ang aking mga mata. Rafael's point of view. After I closed the door of Isabel's room, ay hindi ko na maiwasan na mapangiti. It's enough for me na hayaan niya akong alagaan siya. Kahit ni ngayon lang, lalo na't wala dito sa bahay ang mama niya. I will take care of her for now.
Ibinalik ko na sa sink yung palanggana na may tubig at yung towel. Pagbalik ko sa taas ng kwarto niya to check her, ay nakita kong natutulog na siya, kaya hindi ko na siya inistorbo pa. She have to rest. Naisipan ko na umalis muna. Babalik muna ako sa company, and then I will go back here. Yes, I will be back. Hindi ko hahayaan na mag-isa lang si Isabel dito. Agad akong umalis sa bahay nila at nag-drive papunta sa company. When I arrived, sa office na ako dumiretso. I get my laptop at yung ibang importanteng papeles. Nang tignan ko yung naiwang trabaho ni Isabel, ay hindi naman yun ganun kadami. Kaya nagpatawag ako ng isang empleyado para tapusin yun. Yes sir, pinapatawag niyo raw po ako? Miss Lana said. Siya na ang pinatawag ko dahil alam kong kaibigan naman siya ni Isabel. Yes, can I have a favor? Pwede bang ikaw na yung tumapos ng naiwang trabaho ni Isabel? Don't worry, ako ang bahala sa sweldo mo. Dadagdagan ko. Dire-diretso kong saad. Sige sir, ako na po ang bahala. She said. Nginitian ko na lang siya at nagpasalamat. Aalis din agad ako. Kinuha ko lang yung mga kailangan ko. Nagda-drive ako paalis ng company. Dumaan muna ako sa butika para bumili ng mga gamot. Alam ko naman na meron na si Isabel sa bahay nila. Pero bumili pa rin ako. Pasiguro na lang. After kong dumaan sa butika, ay dumaan pa ako sa isang restaurant. Ito yung kinainan namin ni Isabel last time. May soup din sila sa menu, kaya nag-takeout ako. Pagkatapos ay nag-drive agad ako paalis. Instead na dumiretso sa bahay nila Isabel, ay sa bahay muna ako pumunta. What are you doing here? You should be in your company by now. My mom said, as soon as she saw me entering our house. Hindi nila ako sumagot. Nakasalubong ko naman sa hagdan si Ate Mel. Nagtataka rin siya kung bakit bumalik ako. Anong ginagawa mo rito? Wala, I simply said. Nilagpasan ko siya at agad na pumasok sa room ko. I changed my clothes, from formal to casual. I'm planning to stay in Isabel's house. Kumuha rin ako ng extra pang damit pamalit. I put it on my bag at saka bumaba na. Nilagay ko muna yung bag sa sofa at dumiretso sa kitchen. I check if there are still fruits. Mabuti na lang at meron, kaya kumuha ko at nilagay yun sa plastic. Where are you going? My mom asked me. I suddenly glanced at her, saka ko siya sinagot. Isabel, I said. I know that she doesn't know kung ano yung sinabi ko. Hindi na siya umimik. I'm going. At mag-aalis na ako nang biglang magsalita si mommy. By the way, I want you to meet my friend's daughter tonight. You two will have a dinner. Try to get along with her. Kilalanin mo siya anak. Saglit akong nahinto sa paglalakad. Bumuntong hininga ako. Eto na naman. Reto na naman. Mom, how many times do I have to tell you that I am not interested with that? But I just want you to have a partner. Look, Rafael, you're already 26 and you're still single. Puro company na lang inaatupag mo. Well, Mom, kung sinasabi mong gusto mo na ako magkaroon ng girlfriend or partner, well, I already find someone. I'm going to her now actually. I said, and I immediately leave. Agad akong sumakay ng sasakyan at nag-drive paalis. I'm so sick hearing words like that from my mom. Pinagpapasensyahan ko na lang dahil magulang ko siya. I love her and I respect her. Pero sana naman itigil niya na yung kakareto na yun dahil sa sinabi ko. Napansin ko na may kotseng nakasunod sa akin. It's familiar. It's Ate Mel's car. Kainis. Pinusundan ata ako sa kanya. Hindi ko na lang iyon pinansin. I just continued driving. Hanggang sa nasa labas na ako ng bahay ni Isabel. Nakasunod pa rin siya. Inihinto ko na yung sasakyan saka bumaba. Hindi muna ako pumasok sa loob. Hihintayin ko si ate. Nang tumigil siya sa tabi ng kotse ko ay bumaba na rin siya. Sabi ni, she looked at Isabel's house at saka tumingin sa akin. Pinasundan niya ako sa'yo? Tanong ko sa kapatid ko, kahit alam ko naman na ang sagot. She just nodded at me, smiling. Narinig ko rin yung pinag-uusapan niyo kanina. Is this your girlfriend's house? She asked this time. Yeah, this is Isabel's house. But she's not yet my girlfriend. I'm just starting to court her. Seryoso na wika ako. Tumingin naman siya sa akin habang nakangiti. Congratulations in advance, little bro, she said, at tinapik ako sa balikat. Natawa na lang ako ng mahina sa kaumiling-iling. Umuwi ka na, sabi ko. Nakita ko naman ang pagsalubong ng kilay niya. Sama ako sa iyo sa loob. I want to see her and meet her, she said. You will meet her soon. Dadalhin ko siya sa bahay pag kami na. At isa pa, she's not feeling well today. Kaya nga nandito ako eh. Sabi ko sa kanya. Sige na nga.
Sabi niya at agad nang sumakay ng kotse niya. Hinintay ko pa siyang makaalis bago ako pumasok sa loob. I slowly opened the door of Isabel's room. Nag-iingat ako na wag makagawa ng ingay. I check on her and she's still asleep. Mainit pa rin siya. Inayos ko ang kumot na nakabalot sa kanya dahil bumababa iyon. Pagkatapos ay lumabas na ako ng room niya. Okay lang naman sigurong dumito muna ako. Wala naman siyang kasama. I stayed at their living room. Nakaupo ako sa sofa at nasa harap ko naman ang laptop ko na nakapatong sa coffee table. I'm doing my things. I read the files and documents na hindi ko pa nababasa. And may mga papeles din akong pinirmahan. I'm too focused on what I'm doing, kaya hindi ko napansin ang oras. It's already 3 in the afternoon. Tumayo na ako mula sa pagkakaupo at nagunat ng katawan. Pagkatapos ay pinuntahan ko na ulit si Isabel sa kwarto niya. She's still sleeping, pero naiba na ang posisyon niya. Kanina ay nasa kabilang side siya nakaharap, patalikod kapag nandito ako sa pinto niya. Ngayon naman ay nakaharap na siya. I sat on her bed and I stared at her beautiful face. I can't believe that. I already found the one whom I love. Matitigil na rin si Mom sa pagrereto niya sa akin. Minsan kasi pumapayag ako sa mga nirereto niya. But I don't take that seriously. Maganda naman sila but I just don't like them. And now, I met Isabel, my secretary. I can't believe na nagustuhan ko siya. And mahal ko na nga siya ngayon. Una ko talagang nagustuhan sa kanya yung ugali niya. Yung pakikitungo niya sa akin. And based na obserbahan ko sa kanya noon, ay magaling talaga siyang makisama. Lalo na sa trabaho. What's unexpected is that I fall for her. And hindi sa nagyayabang ako but I feel like Isabel likes me too. Feeling ko lang, pinapakiramdaman ko kasi minsan sa mga inaakto niya towards me. And isa pa, hindi niya ako papayagan na manligaw sa kanya kung wala siyang nararamdaman sa akin. Noong pinayagan niya akong ligawan siya, hindi man halata pero sobrang saya ko noon. Kaya nga napayakap pa ako sa kanya. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatitig kay Isabel, pero natauhan lang ako ng dahan-dahan siyang dumilat ng mga mata. Isabel's point of view. Rafael? Nagulat ako dahil pagbukas ng mga mata ko, ay siyang bumungad sa akin, nakatiting pa. Isabel, good that you're awake. How are you? He asked. Still the same? I said at pumikit ulit. Masakit pa rin yung ulo ko and nilalagnat pa rin ako. I felt his hand touch my forehead. I also heard him sighed. Do you want to eat? Bumili ako ng soup kanina. Kailangan na lang yun initin. You have to eat para makainom ka ulit ng gamot. I slowly nodded my head at dahan-dahan na rin akong bumangon sa pagkakahiga. Dadalhin ko na lang dito yung pagkain. Dito ka na lang kumain para hindi ka na mahirapan. Sabi niya, pero umiling lang ako. Bababa na lang ako, sabi ko. Saglit pa siyang nakatingin sa akin kaya tinignan ko rin siya. Kaya mo ba? He asked. Tumango naman ako, kaya wala nang nagawa pa si Rafael. Inalalayan niya lang ako hanggang sa makababa kami. Dumiretso kami sa kitchen at inalalayan pa niya akong maupo sa upuan sa lamesa. I noticed the fruits na nasa table. Sa pagkakatanda ko ay wala iyon kanina. So I assume na galing iyon sa kanya. Nakaupo lang ako. I'm watching him move. I can't believe that Rafael is preparing food for me. Ganito talaga siguro siya ka-caring sa mga naging past relationship niya, kung meron man siyang sineryoso. Maya-maya lang ay bigla ulit akong nabahing, kaya napatingin sa akin ng binata. Sorry, I apologized. After a few minutes ay tapos na niyang initin yung soup na binili raw niya, kaya binigyan na niya ako nun. Ikaw, kumain ka na rin. Aya ko sa kanya. He sat in front of me. Bale magkaharap kami ngayon sa table. We ate together. In fairness, ang sarap ng soup na dala niya. Ang sarap nitong soup, ha? I said to him. Of course. Doon to sa restaurant na kinainan natin dati ko to binili. Napatango na lang ako. Hey, hindi mo pa ubos, oh? Sabi ni Rafael nang tumayo na ako mula sa pagkakaupo. Medyo wala pa kasi akong gana, eh. Sabi ko. Uminom ka ulit ng gamot. Paalala niya pa na tinunguan ko lang. Pumalik na ako sa taas ng kwarto ko para kunin yung gamot ko at agad ko yung ininom. Pagkatapos ay bumalik na ako sa baba. Nakita kong hinuhugasan ni Rafael yung pinagkainan. Bigla tuloy akong nahiya. Siya yung bumisita rito, pero siya pang naguhugas. But I'm not feeling well, so I hope you understand. Dumiretso ako sa sala at umupo sa sofa. I opened the TV, saka ako nanood. Bigla na lang may nahagip ang paningin ko. I saw Rafael's things. Yung laptop, cellphone at yung mga papeles niya na nasa office.
What? Bakit nandito to? Hindi rin nagtagal ay lumapit siya sa pwesto ko. Saka naupo sa tabi ko. His face is locked up now. Bakit nandito ang mga gamit mo? I asked him, confused. Dinala ko rito, he simply said. Bakit naman? Tanong ko pa ulit. Siyempre para nababantayan kita rito. Tapos nagagawa ko rin yung mga trabaho ko. He answered. But you really don't have to do this. Naabala pa kita sa trabaho. I said feeling guilty. No, gusto kong alagaan ka Isabel. Babantayan kita rito. I am the boss, so listen to me, okay? He said. Wala na akong nagawa kaya hindi na lang ulit ako nagsalita. I just focused sa movie na pinapanood ko, while Rafael is busy on his laptop. Mabuti na lang at yun lang ang gagawin niya ngayon. Wala siyang meeting, kaya medyo nabawasan ang pagigilty ko na pagkaabala ko sa kanya. Ilang oras din akong nanood, hanggang sa hindi ko na malayang inaantok na pala ako. Kaya napasandal ako sa balikat ni Rafael at nakatulog. I just woke up na nasa kama na ako. Wait, as far as I remember ay nasa sala ako at nanonood. Wait, isa lang ibig sabihin nito. Rafael carried me? Wala na ibang gagawa nun kundi siya lang. Siya lang naman ang kasama ko eh. Wika ko sa aking sarili. I checked the time on my phone and at 7 a.m. Agad akong bumangon sa pagkakahiga. Pinakiramdaman ko muna ang sarili ko. Maayos na ang pakiramdam ko. Hindi na rin ako nilalagnat. I know umuwi na si Rafael, maybe kagabi. Alangan namang dito siya matulog, di ba? Pumasok muna ako sa CR ng kwarto ko at agad na naghilamos. Pagkatapos ay lumabas na ako sa room ko. Bumaba na ako at pumunta sa kitchen para magluto ng breakfast ko. I'm feeling better now kaya papasok na ako sa trabaho. 7 a.m. na kaya mamadaliin ko na to. I cook bacons, egg and fried rice for breakfast. Ako lang naman nagkakain pero pang 2 taong niluto ko. Habang nilalapag ko sa table ang niluto ko, ay may biglang humawak sa bewang ko. Nahinto ako sa ginagawa at hindi nakagalaw. Agad akong kinabahan dahil ako lang naman mag-isa rito. May nakapasok pang magnanakaw? Napalunok na lang ako. Dahan-dahan akong lumingon, only to see a familiar man smiling at me. It's Rafael. Napatitig ako sa binata at agad na nawala ang kabang nararamdaman ko. Pero nandoon pa rin ang pagkagulat. What is he doing here? Don't tell me na hindi siya umuwi at dito siya natulog. Good morning, Isabel, he said. Nabalik ako sa ulirat nang magsalita siya. Good morning? I greeted him back. Tinanggal na ni Rafael ang pagkakahawak niya sa bewang ko at tinulungan ako sa ginagawa ko. Siya na ang naglapag ng mga niluto ko sa mesa. What are you still doing here? Don't tell me you didn't go home yesterday. Sabi ko sa kanya. Umupo na ako at ganoon din siya. Hindi nga, I slept here in your house. Here? Hindi nga kita nakita tapos nagulat na lang ako na sa likod na kita. I said. Nasa sala ako, sa sofa ko natulog. Saglit akong natahimik at napaisip. I'm trying to remember kung nasa sala nga ba siya. Natandaan ko na dumiretso nga pala ako sa kusina, kaya hindi ko siya nakita sa sala. Parang nakakahiya naman sa kanya. Una, nakatulugan ko siya, at kahit man hindi sabihin, alam kong siyang nagbuhat sa akin papunta sa kwarto. And sa sofa siya natulog. I just nod my head at him at kumuha na ng pagkain. Kumain ka na rin, sabi ko sa kanya. So, ganito pala ang pakiramdam kapag araw-araw na kitang kasama. Yung nagluluto ka ng breakfast natin, saka sabay tayong kumakain. Wife material ha? I love it. He suddenly said, kaya napatingin ako sa binata. Hindi na lang ako nagsalita, pero ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko. By the way, maayos na ba ang pakiramdam mo? Wika ng binata. Kumakain na rin siya. Tumango ako sa kanya at nagpatuloy sa pagkain. Papasok na ako ngayon sa office. Naramdaman ko ang pagtingin niya sa akin. Kunwari na lang na hindi ko alam na nakatingin siya sa akin at patuloy lang akong kumain. Huwag muna, he said, kaya tumingin ulit ako sa kanya. Why? Patanong ko sa kanya. Okay naman ako. I'm feeling better now. At kaya ko na ulit pumasok sa office. Because I say so. I'm your boss, right? Magpahinga ka po muna. Baka mabilit ka lang kapag pumasok ka na. And isa pa, hindi rin muna ako papasok ngayon. He said, okay. Patanong na lang nasagot ko sa kanya. May point naman kasi siya, na baka mabinat nga ako kapag pumasok na ako. Kaya mas mabuti pang wag na nga muna. Bukas na lang talaga. Pero bakit hindi ka rin papasok? May lakad ka ba? Don't you have meetings today?
Pagtanong ko sa kanya, I don't have meetings and wala rin akong lakad. I wanna stay here with you, he said. Sinamaan ko siya ng tingin. Anong stay with me? Umuwi ka na. Baka hanapin ka ng parents mo. Tapos malaman nila na wala ka sa company. Baka magalit yun. It's my company. And alam ni ma'am kung nasaan ako, he said. Hinayaan ko na lang siya. We continued eating our breakfast. Pagkatapos ay si Rafael na ulitin nagpresenta na maghugas. Kaya hinayaan ko na lang. Ako ay bumalik sa kwarto para ayusin yung hinigaan ko. Nang pababa na ako ay nakita ko siyang nakaupo sa sofa habang may kausap sa phone. Dumiretso ako sa kitchen para uminom ng tubig. Pagkatapos ay pinuntahan ko si Rafael sa sala. Sino yung kausap mo? I asked and sat beside him. Yung sa office lang. Kailangan ka ba dun? You can go. Ayos lang ako rito. Wika ko. No, nagtanong lang kung papasok ba ako. Para raw maklear yung schedule ko. He explained kaya napatango na lang ako. Rafael? I suddenly called him. I just want to ask him something. Agad naman siyang tumingin sa akin. Bakit mo nga pala gustong magstay dito? Hindi ka ba naboboard? Agad naman siyang lumingon sa kahinawakan ng kamay ko. Ba't ako maboboard? Kasama naman kita. Saka ayaw mo ba nun? Kasama mo yung gwapong boss mo sa manliligaw? He said and winked at me. Napangiti na lang ako. Seriously, Isabel, I want to spend the day with you. Yung tao lang. Kapag kasi pumasok na tayo sa office, parehas na tayong busy. He seriously said. Napatango na lang ako. Kahit ako'y aaminin ko, gusto ko rin siyang makasama. Masayahin naman ako pero iba talaga yung saya ko kapag si Rafael ang kasama ko. Just like what Rafael said, we spent the day together. Nung lunch ay magluluto sana ako ng pagkain, pero nagpa-deliver na lang si Rafael. He said na wag muna raw ako masyadong magsikilos, para raw hindi ako mabinat. Buong araw ay nag-usap lang kami about random stuffs. By that, mas lalo pa naming nakilala ang isa't isa. Marami pa pala akong hindi alam about sa kanya, pero buti na lang at napagkwentuhan namin ng ganito. Nasabi niya ang lahat sa akin at ganoon din ako sa kanya. Hanggang sa gumabi na, hindi ko na napansin ang oras. Rafael said na dito ulit siya matutulog. Wala naman sa sariling pumayag ako. We ate dinner together. Kagaya kaninang tanghali ay nagpa-deliver na lang ulit siya ng food. Nang matapos kami sa dinner ay inaya ko sa taas si Rafael. He said na dito siya matutulog and pumayag naman ako. Pumunta kami sa taas sa isang kwarto. If you're expecting na makakatabi mo ako sa pagtulog, well, you're wrong. Hindi porket manliligaw kita itabi na tayo. Remember, nanliligaw ka pa lang. Sabi ko sa binata. Mahina naman siyang natawa dahil doon. I opened the door's room, saka ko binuksan yung ilaw. You will sleep here. Is this fine with you? Of course. Wika ni Rafael at nililibot ng tingin ng kwarto. This is Cyrus' room, yung Cyrus na kapatid ko. Wika ko sa binata. Umupo muna kami ni Rafael sa kama. Sabay kinuha ko yung isang stuffed toy ng kapatid ko. Isabel. Maya-maya nagsalita si Rafael, kaya napatingin ako sa kanya. Napatingin siya sa hawak kong stuffed toy. Gusto mo ba na kwentuhan na kita ngayon about Cyrus? He asked. Agad naman akong tumango. Mabuti pa nga habang may oras pa tayo. Wika ako. Mabuti at naalala niya pa yun. Akala ko'y nakalimutan niya eh. Yung hawak mong stuffed toy, sa kapatid mo ba yan na si Cyrus? He asked first. Napangiti naman akong tumango. Yes, sa kanya to. Alam mo bang favorite niya yung mga ganitong stuffed toys? As you can see here in his room, madami siyang ganito. I explained to him. Well, favorite rin ni Cyrus yung mga ganyan eh. Wika ni Rafael. Bahagya akong natigilan. If you enter his room, marami ka rin makikitang ganyan. Cards and everything. Ngumiti ako ng pilit at saka umiling. No, maybe it's just a coincidence. I said. Bahagya akong yumuko. I don't want to expect too much. Hindi porket parehas sila ng gusto ng kapatid ko at ni Rafael, ay siya na nga ang kapatid ko. Pilit ko siyang sinasabi sa isipan ko. Nagpatuloy sa pagkwento si Rafael at ako naman ay nakinig lang. Si Cyrus, mabait yun. Masunurin siya sa aming mga kuya niya. Kwento niya at bahagya pa siyang tumawa kaya napangiti ako. And yun nga, nasabi niya sa amin na mahilig siya dyan sa mga robot hanggang sa makita namin yung room niya. Marami siyang ganyan, referring sa hawak mong stuffed toy. Mahilig din siyang mag-joke pero corny naman. Siya lang natatawa sa joke niya.
Tapos makikita namin yung mga ngipin niya habang tumatawa. Tapos yung gum smile niya. Natural na yun sa kanya. Pagpapatuloy ng binata. And one more thing. Rafael said kaya tinignan ko siya. What? Arts. He's into arts. He added. Natigilan ulit ako. Bakit ganun? Why is that my brother Cyrus has so many similarities to Cyrus, which is Rafael's friend? I don't know what to feel. Naramdaman ko na lang nabasa na ang pisngi ko ng mga luha ko. I'm crying. Agad naman akong niyakap ni Rafael at pinatahan. Stop crying, Isabel. I'm here. Maayos mo rin to. I will help you sa kapatid mo. I didn't say a word. I just continued crying hanggang sa mapagod ako. Matulog ka na. Maaga pa tayo bukas, di ba? Wika ni Rafael, kaya tumango na lang ako. I leave Rafael in my brother's room dahil doon siya matutulog. Ako naman ay pumasok na rin sa kwarto ko. I keep on thinking about Cyrus, who's Rafael's friend, and Cyrus which is my brother. Siya na ba talaga? Nalilito na wika ko sa aking sarili. Si Cyrus na nga ba ang kapatid na matagal nang hinahanap ni na Isabel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.